So, tungkol sa batas na yan, yung ano yun, yung RA 9344. Balik tayo dyan. Kasi nga, sabi ko, when we ask Kiko Pangilinan, Senator Kiko, if he actually look at the research, kasi di ba, dun sa batas may provision na, ulitin natin, yung bata for 15 below ay hindi siya liable criminally. Walang kaso, walang record. Kaya pag may nakaaway kang bata o may nanakit sa yung bata na 15 below, good luck sa'yo. Good luck. Wala siyang record at all. Alright, kaya nga, pabor na ang PNP daw na, baguhin na. Di ba yung katanungan ni Juan, kasi may press conference kahapon eh. Usually, ma-attend ako ng mga ganyan, yung mga rally, ganyan, pag may time, pupunta lang ako, wala lang. Tapos, may tanong si Auntie Claire Castro, dun sa spokesperson ng PNP, si Ko yung apelyido niya. Sabi niya, yung bata ba, sa tingin niyo ba yung batang namaril, yung dalawa, ginawa nila yan kasi alam nila o aware sila na wala silang criminal liability? Tingin nyo, sir, because madalas naman na pag-uusapan na kapag ka 15 and below ay hindi nakukulong. So, most probably, pwedeng yun ang nasa isip nila. Kaya ganun, sabi nyo nga parang walang remorse feelings eh. Pwedeng kayang ganun yung isip na hindi naman ako makukulong eh. Tama po ma'am, kaya nga po ang Philippine National Police ma'am, Philippine National Police po ay in support of lowering yung ating pong threshold ng criminal responsibility po dun sa age po ma'am. So, paano mo malalaman yun? Siyempre, siguro malalaman mo yung pag tinanong mo directly or i-check mo yung mga communications nila sa cellphone. Kasi may lumalabas na sa Discord, may nakausap tayo sa X, sabi ko, can you check, verify yung pinoprovide mong screenshot? Kasi may mga screenshot sa Discord na nililink niya. Sinasabi niya na yung user daw na yun sa Discord is the shooter. Si Nash. Gumamit na siya ng Discord. Pero hindi pa sure. Pero may nagsasabi na hindi rin totoo yun, mga ganun. So yun yung isa sa tinitingnan ng pulisya. Pero sabi nga, dahil nga walang criminal liability, mapupunta sila sa isang intervention program. So yung si Nash, for example, dahil 14 years old siya, di siya makukulong, mapupunta siya sa intervention program. Ngayon, ang dapat tinatanong ng mga media, kung matatalino sila, kung nag-iisip sila, is puntahan yung mga intervention center na to, check yung mga research. Kasi may mga research, may nagkakandak ng study. When I check, isang nagkandak ng study is UNICEF. United Nations Educational something. Tapos, yung findings ng UNICEF, 2015 pa to, is ang daming problema yung intervention program. So, mapupunta sila sa isang place. May isa sa Taguig, tapos may isa sa, may mga iba't ibang place kung saan sila mapupunta. Parang Boys Town, na, isa pa yun, may mga nangyayari, mga sexual pa, di ba? Pang-aabuso naman. Kaya nga, di ba, yung mga nag-aalaga ng mga bata, ito, isa pa yan ito check. So, may mga allegations pang ganun. Tapos, pero yung mga media, pag tatanungin nila, ano ba yung nangyayari sa mga center na to, na dinadala yung mga bata kagaya ni Nash, doon siya dadalhin, di ba? Kasi nga, hindi siya pwedeng ikulong, ayon sa batas. So, when we check, sabi ng UNICEF, ang daming problema sa mga center. Unang-una, hindi nila natitingnan, wala silang record sa mga recidivist. Yun yung isa sa pinaka-nakakabahala. Ano yung ibig sabihin ng recidivist? Yung mga paulit-ulit na gumagawa ng krimen. Kasi nga, bata sila, di ba? O puta, unli krimen sila kasi alam nilang pabalik-balik lang sila, libre pagkain, di ba? At ang mga kaso talaga nila mga great, ganun. Robbery, ang titindi yung mga kaso ng mga bata. Daan-daan. May record ang UNICEF. So, sabi ng UNICEF, parang palpak. So, yun yung ginawa kasi nila. Kasi nga, hindi pwede ikulong. So, dadalhin sila sa mga center na to, mga intervention center. So, sabi ng mga kakamping naman kahapon, may 2 o 3 ata na nag-bash sa atin. Sabi niya, clown daw ako. Kasi daw, I'm using an old data, which is 2015. Sabi ko, yan lang yung dedicated na pag-aaral ng UNICEF. Considering UNICEF, yung kanilang stature and track record. So, nung binangga natin sa pinaka-latest, kasi nga, yung may tinatawag na Juvenile Justice Welfare Council. Yun yung itinalaga ng batas ng 9344 na mag-check, mag-monitor ng data. Okay, so, di ba, may center. So, sino yung mag-monitor? Yun yung Juvenile Justice Welfare Council. Sila yung mag-check, mag-monitor kung ano ba. Itong mga bata pang to, magiging progressive.
member ng society paglabas. Parang ganun. Kasi nga, yung theory daw na rehabilitation and restorative justice, mga putang inang inayupak. Sabi ko, we only have one justice. Kung kahit ano pang putang ina itawag nyo dyan, lalagyan nyo ng justice sa dulo. Kung palpak, injustice yung kanya. Yung kakalabasan, di ba? So, mga concept yan nagaling sa mga westerners, di ba? Na nag-aaral. So, may mga successful naman, kagaya ng mga taga nasa Scandinavian countries, pero may mga hindi. Itong nilabas sa study kasi ayon sa batas, itong Juvenile Justice Welfare Council, dapat siya maglalabas ng study every 5 years. Every 5 years daw. So, inilabas nila yung Comprehensive National Juvenile Intervention Program of 2025 to 2029. So, yun yung nangyari. So, they released this at pareho lang yung findings ng UNICEF. Ang daming problema. So, ito yung pinagmamalaki ng mga putang inang kakampings na to. Na, hindi, may liability pa rin sila. Hindi sila ikukulong yung mga batang kriminal, yung mga pumatay, yung mga shooter. Pero ilalagay sila sa Boys Town, sa intervention center, na according to these studies, mismong body na inallocate ng batas o inappoint ng batas, okay, yung sinasabi kong Juvenile Justice and Welfare Council na nagkandak ng study, ang daming problema. Unang-una, lack of manpower, yung tungkol sa recidivism, monitoring, etc. So, anong mangyayari after probably how many years itong si Nash lalabas ulit? Di ba, nakapatay siya ng 3. May mga nabaril siyang iba, lalabas siya. Okay, Boys Town, hindi siya nakulong. Wala siyang criminal liability, wala siyang record at all. Paano kung like psychopath mind siya? Okay? Paano kung siya yung anong gawin na intervention? At ito pa, hindi pa natin isinasama yung nangyayari sa loob kasi pag may bata, may PDF na usually mga liberal to mga alam mo yung mga pa-woke, di ba? Tendency na kagaya niya na digong nyo rin, mga PDF. At si Kibuloy, di ba? Pare-pareho lang eh. Kung nasan yung bata, nandun yung PDF. Either siguro DDS PDF or kakamping o pawok na PDF. Di ba? Hindi pa nasasama yun. So, siguro pag doon pa lang, basura na. Kumbaga, doon pa lang, nalusaw na yung utak nila sa mga nangyayari sa loob. Ano bang nangyayari sa loob? Okay? I'm just trying to flaunt this possibility kasi ang daming mga kwento-kwento, di ba? So, what would you think would happen? So, criminal lang ang pagpasok. Tapos, ESA pa sila, o ano-ano pang mga grooming ang ginagawa, wala na. Paglabas, mas lalong wasak ang... So, nakakatakot, di ba? Yun lang naman. Yun nga, dapat nga yung minor age kulong. So, kaya nga ang... Hindi naman sa pagkukwento. Pero, tama, kasi nga, bago lumabas yung balita na PNP, sabi nila 12 years old, naglabas, kumbaga pinag-uusapan na namin sa ex na umaga pa lang, kumbaga, dapat 12. Pero ayoko nung sinasabi ni Boy Silly na 10 daw, 10 years old. Ang baba naman nun, tangina parang hindi nag-iisip si Boy Silly rin minsan eh. Di ba? Sabi niya 10 years old. Kasi i-consider mo yung developmental stage ng bata. Di ba? Alin sa bata yung madaling mauto. Although hindi pare-pareho, di ba? Pero yung 12 years old na, iba from 14 to 12. Okay? Pero naniniwala tayo na hindi naman pwedeng. Although may mga bansa, I think Great Britain ata yung may mga psychopath children. Pag napapanood niyo yung... sa Amerika naman kasi, hindi pare-pareho. Kada state, may sarili silang criminal law system. Hindi kagaya ng... di ba federal kasi ang Amerika, di ba? So, hindi lahat ng buong Amerika, iisa yung batas nila pagdating sa juvenile crimes. Every state, iba-iba. May state na yung bata is treated as an adult pag nag-commit ng crime. Di ba? Ang tanong, effective ba yun in the long run? I think it's effective, di ba? Lalo na pag... Kaya nga sabi ko, hindi dapat by age, dapat by crime. Yung severity, yung nature and circumstances of the crime committed. Kung psychopath na yung batang yan, putang, wala nang tsansa. Di ba? Nakapanood naman tayo lahat ng mga documentary about psychopath children na kahit anong gawing intervention, yung Michael, yung movie, di ba? Kahit anong gawing intervention, wala na. Papatay sila. Buti na lang sa Pilipinas, isa ang Pinas sa pinakamaliit ng incidents in data about psychopath children. Di ba may mga sa Amerika ang dami, di ba?
American dami sa mga progressive countries. Ang dami mga psychopath children, di ba? Yung mga serial, killer ng mga children. Yun yung nakakatakot. Pati yung mga unang-una nilang tinitegi yung mga parents nila, yung mga kapatid nila. Pero una yung mga pets, di ba? Mga pets muna, tapos yung mga animals around them. And then, siguro pinagpa-practicean. And then, darating na sa parents. Pero ang matindi naman dito, yung dalawa sa, kakapi tayo. Yung dalawa sa Tacloban, are they psychopaths? Kasi magkaiba kasi yung definition ng psychopathy sa antisocial, sociopathy. Di ba yung psychopath is like, since birth, nasa genes mo na, nasa wiring ng utak mo. Yung sociopath naman, it's learned sa environment. Yun yung pagkakaalam ko. Dapat kasi bawal sa mga bata manood ng horror. Hindi naman, kasi mahilig naman ako sa horror ng bata ako. Nasa wiring talaga ng bata yun. Pag iba yung wiring ng utak niya, pag psychopath talaga, walang chance. Pero may mga iba naman na dinedevelop ng parents, di ba? Accidentally. Hindi naman, talaga environment yun. Yun yung pagkakaintindi ko.